Mga ulo sa balita. Jobs Next Year 2 Kumpibed program sa Cagayan de Oro nagmalampuson. Gaisano City Mall massive hiring gidagsa. PAL Cabin Crew Recruitment Cagayan de Oro City nahimong recruitment site sa Mindanao-wide PAL Cabin Crew. Bright Star Placement Corporation reopening nagmalampuson. Kalampusan sa peso. Maayong adlaw Cagayan de Oro, maayong adlaw City Hall. Mao kini ang mga kalihukan kalampusan sa peso bulan sa Enero 2024. Aron mapausbaw ang kahigayunan sa pagpanarbaho ug kalidad sa edukasyon ug mapalambo ang kahanas sa mga kabatan-unan sa syudad, ang Peso Cagayan de Oro sa pakigtimbayayong sa Philippine Business for Education kun PBED mipahigayon sa Jobs Next na pod Year 2 kung PBED program sa Cagayan de Oro ni atong Enero 18, 2024 sa Mulberry Suites Business Hotel ning syudad. Aniya si Jean Rhea Pilar sa dugang detalye. So far, we have graduated almost 1,300 scholars. Ang inisyatiba nagtumong sa paghatag og plataporma alang sa mga diskusyon ug mga rekomendasyon aron matubag ang mga hagit nga giatubang sa mga kabatan-unan sa sektor sa pamuo, lakip ang pisikal, sosyal ug legal nga mga transisyon. Mitambong ato sa maong aktibidad si Konsehal Kenneth John D. Sakala, SK Federation President, kinsa mihatag kini sa iyang mensahe sa suporta. Gihatagan o gibug-ato ni Konsehal Sakala ang paninahanglan sa pagtulid sa mga legal nga panagbagi o pagpahapsay sa mga programa o serbisyo sa gobyerno para sa kabatan-unan. Needless to emphasize further, the Federation of the Sangguniang Kabataan of Cagayan de Oro and the Oro Youth Development Council have fully supported and will continue to support the partnership and the development initiatives that came out and will come out of it. Young, handsome, and energetic. Tatlo pa yung sinabi sa akin. Please welcome Mr. Hannibal. Ana usab ang presensya ni Mr. Hannibal Camoa, PBED Deputy Executive Director for Programs, diin mihatag kini sa overview og advokasya sa PBED. Isip sa non-profit nga organisasyon ug ang mga piniling pribadong kumpanya, concerned government agencies ug uban pa. Yung workers that they get into from the education system is not quite prepared for the jobs that are being offered by the private sector. So the question their question during that time was, what can they do aside from donating classrooms, donating computer units, so on and so forth? Ang kalihukan nagtumong usab sa paghatag og kinatibukang ideya sa PBED o mga programa ni ining youth-centered nga aniyang na-implementar sa atong dakbayan. Sama sa Jobs Next, kinsa representahan ni Ms. Andrea Adorio, Jobs Next Senior Program Officer, Ms. Verna Amy Pilaire, Youth Work PACT Coordinator, ug Mr. Christian Jeffrey Quartaros, USAID 2.0 Private Sector Officer. Ang buhatan sa Public Employment Service Office Cagayan de Oro City hugot ang suporta sa tanang mga programa o aktibidad kalambigitan sa kabatan-unan. Ang kaugmaon adunay daghan nga gihuptan alang sa atong mga kabatan-unan. Sa matarong ang kabatan-unan mao ang paglaom sa atong pag-uswag. Ako si Jean Rhea, ang inyong kapeso. Sa milabay nga katuigan nahimong dalangpan ang Peso Cagayan de Oro sa mga kumpanyang nanginahanglan og immediate manpower, ilabi na sa mga start-up nga mga kumpanya ug kadtong nagpalapad og bag-ong branch susama sa Unipace Corporation Gaisano City Mall. Ania si Michael Christian Barcelona sa dugang detalye. Ang Unipace Corporation o Gaisano City Mall isip dugay nga partner industry sa city government sa Cagayan de Oro, inaagi sa Public Employment Service Office, midungol sa atong buhatan sa pagpaningkamot nga makakuha og tabang sa ilang dako nga pag-recruit sa mga membro sa ilang bagong tukod nga branch diya sa Barangay Lumbia.
Ang pag-recruit gipahigayon ngadtong Enero 19, 2024 sa Barangay Lumbia Covered Court. Nangita ang Gaisano City Mall og mga aplikante para sa posisyong cashier, sales clerk, grocery wrapper, stockman, HR officer, accounting staff, management trainee, company nurse, graphic designer, ug marketing officer. Sa isa lamang kaadlaw nakatala kita og sumatotal 265 rehistradong aplikante, diin 214 niini ang hard on the spot. Kini ang aktibidad suportado usab sa barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Alexander Turalba inubanan sa iyang mga kagawan. Lipay kayo para sa kuha kay ilabi na sa kuha bukid sa Dansolihon, layo kayo. So big opportunity nga mas ni dool-dool lang pag-apply sa Gaisano. Dako siya nga katabang labi na kay first time job seeker po ako. So fresh graduate and then almost 8 months na ko sige pang-apply and then dili ko gaka-hire and then karon wag natagaan ako big chance and opportunity. Paspas ang pagpakayab sa mga programang employment facilitation o mas mapaduol nato atong mga serbisyo ngadto sa barangay level pinaagi sa Barangay Employment Assistant Desk (BED). Nga gipanahingusgan sa Department of Labor and Employment Field Office og PESO CDO. Naunta tanang barangay sa syudad magpartisipar. Ang Barangay Lumbia kamulo ng hikay sa mga kinahanglanon para sa institusyonalisasyon sa ilang barangay employment assistance desk. Sa mga buot pang mga apply, padayon paghihapon ng pag-hire sa Gaisano City Mall. Mamahimo ka mong bisita sa atong buhatan matag Miyerkules, gika dalas 8 sa buntag, hangtod dalas 4 sa hapon. Ako si Michael Barcelona, ang inyong kapeso. Sa 11 higayon, napili ang syudad sa Cagayan de Oro isip usa sa mga recruitment sites sa Philippine Airlines ni adtong Enero 26, 2024. Ania si Rufa May Ispares sa dugang detalye. Ang Philippine Airlines nakig-alayon sa lokal nga panggamahanan sa Cagayan de Oro City pinaagi sa PESO CDO aron mapadali ang pag-recruit sa mga cabin crew. Dili mahubos sa kalibong mga aplikante ang misalmot karon sa Philippine Airlines cabin crew hiring diri karon sa Robinson's Mall Place Event Center. Ang ubang aplikante nagagikan pa sa silingang rehiyon as far as Davao City ug Dumaguete. Wala gyud gisayangan ang talagsaong oportunidad. Dako kining darbo sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga napilian isip usa sa mga venue nga ipahigayon ang naturang aktibidad. Third time na ako nag-apply sa PAL and hoping ko na this time maland na ako kong dream job which is being a cabin crew. No, actually nakita na ko siya sa Facebook 2 weeks ago. Digi mo walang kakulba. Actually, part man good na sa process. You have to take care of yourself, your skin, and lastly, communication skills. You have to learn more about the position that you're applying for. Ay basta ko ng Tagalog, Bisaya na lahat. Walay Mapasalamatod usab si PESO Manager Kathleen Kate D. Sorilla sa Philippine Airlines sa paghatag og oportunidad sa pagpanarbaho. Subay niya, daghan gyud gahandong matuman ang ilang mga pangandoy isip usa ka flight attendant. Labaw pa nga usa sa inilawg eksperto nga kumpanya sa aviation industry. Supported man sa ato ang LCD Mayor Rolando Clarix to ensuring employment facilitation para sa ato mga kanaruhan. Career growth sa mga kabatanunan, we want them to get the job because this is their dream job. Para sa usa ka aplikante nga childhood dream ang mamahimong flight attendant, dako ang kalipay ni Miss Bridget Flor nga finally doon na siya sa realidad sa iyang pangandoy. When I was a kid, nalagid siya sa akong huna-huna and gina-visualize na gid nako na magsuot gid ko og Philippine Airlines na uniform. My advice to the young girls out there or young boys, you need to dream big and you don't know like what are the opportunities that will come along your way, and also be ready always and give your best smile. Kini si Rufa Ispares para sa PESO Update. Brightstar Placement Corporation reopening. It's officially open. Ang PESO Cagayan de Oro midayig sa pag-abli usab sa Brightstar Placement Corporation nga nahimutang sa Barangay 29 Yakapin Street, corner Aguinaldo Street, Cagayan de Oro City. Ang hansya nagsilbi sa mga aplikante sa gawas sa nasud alang sa Malaysia isip mga household service workers.
Ang reopening gisaksihan sa inyong ubos nga alagad Kathleen Kate Dailo Sorilla. Sir Chin Yu Sheng from Kawasama Maid Agency ang Malaysian employer. Barangay 29 officials o mga sakop sa Team Bright Star Placement Corporation gikan Manila. Salamat sa pagbutang ug pagsalig sa inyong negosyo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro ug manghinaot kami sa inyong kalampusan ug ang among pasalamat sa paghatag og kahigayunan nga makatrabaho ang mga katawhan sa dakbayan. Congratulations kauban! Update! Mikabat sa 19 katao ang naserbisyuhan ubos sa buhatan sa Public Employment Service Office sa People's Day ni Mayor Clarix Uy na ginapahigayon matag Miyerkules sa City Hall Quadrangle. Mao kini ang mga datos sa bulan sa Enero 2024. Livelihood and employment through industry development. Governor Onabia himuon nga yearly ang paglaom job fair kauban ang RISE CDO ni Mayor Rolando Clarix Uy. Gibutyag ni Governor Peter Sr. Pedro Onabia ang pag-institutionalize sa paglaom Miss or CDO job fair dinhi sa lalawigan. Plano ni Governor Onabia nga himuon kini nga tinuig nga kalihukan kauban ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro. Gidugang sa mayor nga si Rolando Clarix Uy tinguha sa maong kalihukan nga mapaubsan ang unemployment ug underemployment rate sa syudad ug Misamis Oriental. Kahinumduman nga ang paglaong Miss or RISE CDO Job Fair gipahigayon ni adtong Enero 19 ning tuiga. Nga ang prioridad sa gobernador ug sa ato ang mayor, Mayor Rolando Clarix Uy nga mahatagan og trabaho ang katawhan sa Misamis Oriental ug syudad sa Cagayan de Oro ubos sa paglaom strategic direction hilabi na sab sa ato ang RISE CDO platform. Trending karon. Maukadto ang mga nagmalampuson nga mga kalihukan sa Public Employment Service Office bulan sa Enero 2024. Mga kapeso, alang sa dugang impormasyon, like, follow o share sa amuang Facebook page o i-subscribe ang amuang YouTube channel Peso Cagayan de Oro. O mamahimo kamo mubisita sa among buhatan sa may second floor New Executive Building sa City Hall. Kini na lamang ang inyong ubos nga alagad, Kathleen Kate Dailo Sorilla, nagpahinumdom sa pagpangita og trabaho ug pag-uswag kauban taoy. Maayong adlaw, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.